Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin, dahil nga merong umuugong na usapan, napapalitan na daw po itong si SILJ John Vic Remulla. Ngayon, sino ang papalit? Walang iba, kundi, di umano daw ha, according sa ating A1 sources, itong si Trillanes, naku po! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi mo ginampanan, John Vic, ang trabaho mong maayos. Ngayon, literal, mga minamahal, na kamay na bakal ang ipaparanas sa inyo ni Trillanes at mas magandang serbisyo. Si John Vic Remulla kasi, siya yung tipong parang eklavush kung kumilos. Hindi natin sinasabing bakla si John Vic, pero yung kanyang galawan, pang ganun pang mahina. 'Di ba? Parang sa masasabi natin walang pangil. Biruin nyo. Sabi ba naman niya, muntik nang mahuli si Atong Ang. Putang ina, pinagmalaki mo pa? Hindi na nga achievement yun, pinagmalaki mo pa na muntik nang mahuli sa Vietnam, nakatakas nga. Diba? Paano mo may pagmamalaki nyo nung muntik mo nang mahuli, hindi mo nga nahuli? Proud ka pa? Na ibabalita mo sa amin yan, na muntik mo nang nahuli, kahit hindi mo naman nahuli? Si John Vic kasi, siya yung tipo ng taong puro papreskon. Si John Vic yung tipo ng taong gustong maging malakas sa masa, pero ang nangyayari, minamasa ka tuloy ng mga Pilipino. For example, yung sinabi niya na bawal maghubad daw. Oo. Sige nga, John Vic, ikaw yung maghalo ng semento na nakabarong. Tingnan natin. Oo. Kung hindi ka pagpapawisan yan. At saka, hindi naman po public places yun. Iskinita po yun sa tapat ng kanilang bahay. Oo, tas huhulihin, titikitan. Magbigay ng tulong sa mga mamamayang Pilipino, ayaw. Magbigay ng ticket para may 500, gusto. Magkano yung kinita mo? Di umano, John Vic, sa panhuhuli sa mga nakahubad. Mga minamahal, wala naman kasi sa aking problema. Tama naman. Sige, public places, bawal ang nakahubad. Pero yung ipagbabawal mo kahit mag-short, 'di ba? Kahit man lang hanggang dito sa may tuhod, bawal. Anong batas yan, John Vic? May malaking mahuhuli ka bang isda dyan? Kung gusto mong sumikat sa masa, hulihin mo si Atong Ang. Hulihin mo si Bantag. 'Di ba? O di kaya hanapin mo si Bato. Yun yung inuuna mo dapat. Oo, dahil trabaho mo. Pero yung trabaho mo, iba Hindi mo trabaho na pahirapan ang mamamayang Pilipino. Pero yan yung nakikita namin, yan yung napoportray, yan yung ginagawa mo. Pinapahirapan mo ang mamamayang Pilipino. Nakakaawa nga yung tao Nagli-labor 450 a day, titikitan 500 pesos. 'Di ba ang mahal? Mga minamahal. 'Di ba ang mahal? Nagigets ninyo? John Vic naman. Kaya tama lang, kung totoo man itong narinig natin according sa ating A1 sources, tama lang. Napalitan ni Trillanes bilang SILG itong si John Vic Remulla. Si Trillanes literal nakamay na bakal for the sake of truth, accountability, and transparency. Alam niyo may issue yan si John Vic. Tapos itong si Torre di umano. May nagchika sa akin A1 sources. Alam niyo yung 8 billion firearms. Diyan sila nagkaroon ng hidwaan ni Torre. Alam niyo kung bakit? Sabi ni John Vic, pirmahan mo na kasi yan para ma-release na yung 8 billion firearms na yan. Ang sabi ni Torre, wag! Malaking pera yan.
Meron pa naman tayong mga kagamitan. Alam nyo kasi, sa 8 billion na yan, may 10% kickback sila dyan. Magkano yung 10% sa 800 billion? Eh di 800 million. Yung 10% dyan. Diba? Gets ninyo? 8 billion kung sa 800 billion. Eh di 8. Diba? 800 something ganyan plus. Ngayon, umayaw si Torre. Meron pa naman tayong gamit eh. 'Di ba? Meron pa naman tayong kagamitan eh. 'Di ba? So bakit pa kailangan natin 'yan? Kung luma pwede, pero mga bago pa eh. 'Di ba? Doon sila nagkaroon ng hidwaan dahil hindi niya kayang kontrolin itong si General Torre. Kaya, 'di ba? Unceremoniously si Torre tinanggal bilang general ng PNP. Diba? At ipinalit yung kanyang pwedeng hawakang sa leeg na si Nartates. Ang daming issue mo, John Vic. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mo nang pasiklabin. Huwag mo nang painitin. Huwag mo nang hayaan na dumating sa punto na ikaw mismo, diba? Kino-call out dahil sa kapalpakan mo. Hindi maganda yung trabaho mo, John Vic. Real talk. Kung gusto mo kaming tumahimik, ayusin mo yung trabaho mo. Ipakita mo that you are deserving. Gusto mong tumakbong presidente, alright? Gusto mong mapusuan ka ng administrasyon, alright? Pero paano ka pupusuan ng mamamayang Pilipino or ng administrasyon kung yung admin, binababoy mo rin? Huwag puro pera. Inappoint ka dyan eh. Diba? Tapos anong gagawin mo? Kukupalin mo ang sambayan ng Pilipino, manloloko ka. Tama ba yun? Naghalo ng semento, tinikitan. Pero yung nagbarong na nagnanakaw, hindi. Wala kang numero. Wala kang magiging bilang John Vic Remulla. Tandaan mo yan. Kaya kung ipapalit man itong si Trillanes, good job, President. Para nang mabawas-bawasan yung mga demonyo na nakapaligid sa'yo. Diba? Yung mga pupil na nangkukupal sa government mo. Kala mo ba, hindi ka napapansin ng Presidente? Kitang-kita ka ng Pangulo. Kitang-kita kung ano yung ginagawa mo. Kaya wag kami John Vic. Wag kami. Hindi kami mga pinanganak kahapon. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.